Hello everyone! So, isa din ba kayo sa nawindang sa bagong live ng RTVM na kung saan nandiyan na talaga si First Lady Liza Marcos? Ito guys, grabe. Parang lahat talaga tayo nawindang, no? Kasi totoo na talaga siya. Current talaga tong live na to guys. Oh, ito talaga totoong live na to. Hindi to tulad nung dating mga live niya previously na inulit lang. 'Di ba? Na dati pa yung mga video na yon. Pinalo lang nila. Ngayon live na talaga siya. Grabe oh. Our booths Tingnan now nyo. using technology. Grabe. These iPads, touchscreen monitors are commonly seen in food stalls, booths. Definitely an innovation for business. Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? So, sa atin, kala natin peke na naman 'yan, 'di ba? Kasi wala dito si Liza Marcos. Pero talagang totoo na 'yan kasi yun din talaga yung suot ng DTI ano, 'di ba? Yun talaga, as in, nandiyan na talaga at tingnan nyo 'to. Na curious ako kasi nag-post si Dean Chase. Oh, 'di ba? Nag-post si Dean Chase, guys. Ito yung post. So, ito yung post ni Dean Chase. Sabi niya, "Naa daw Liza tanas diha Cebu og makita ninyo palihog kog karate chop sa ubol-ubol." Sabi niya, nandyan daw si Liza Marcos ngayon sa Cebu. Kung makikita na daw siya, pakikarate daw. So, grabe talaga. Totoo na pala talaga na nandito na sa Pilipinas si Liza Marcos. O, sabi niya dito, "Kamo ba mag-brinite na ta? Wa mo kabantay first few weeks after the incident diri sa Los Angeles. Wala jud siya public appearances. Puro closed door events and posts kay puro edited and heavily produced. Then only recently nagpusok-pusok ang appearances ni Liza. Diha? Come on guys, think, haha, Clue the Visitor." Tingnan nyo. So, grabe talagang, what? Oo. Sabi niya dito, dapat daw, maging matalino na tayo. Alam nyo na ba na nakita naman natin sa mga previews na live talaga ni Liza Marcos are closed events, di ba? Walang ibang mga tao, sila-sila lang talaga, yung mga meetings, di ba? Kasi heavily edited, no? Grabe talaga yung pagkaka-edit and heavily produced. Tapos ngayon lang talaga guys, nagpusok-pusok yung appearances niya live, 'di ba? So, think, ang clue daw is yung visitor. So, sino ba? Sino yung visitor na yan, guys? Sino yan? Dito, guys. May reveal dito. Tingnan nyo. I get it. Oh, sabi ni Jeremy Zetro Pilapil. I get it. Someone visited the Philippines recently and siya nagdala kang Liza tanas sa Pilipinas kay naa naman siya appearances lately sa public. Ha ha ha. So there is a done deal between US and PH. Kahadlok oy. So, sabi niya dito, parang 'di ba nag-post sila, 'di ba? Totoong nung March 10 ay hindi pa daw talaga nakauwi si Liza Marcos sa Pilipinas. Ginawa nila is nag-post sila na parang ipakita talaga sa mga tao na nandito siya. Tapos, nung may visitor, di ba? Remember, sino yung visitor ng Philippines? Di ba? Yung Defense Secretary ng US. Remember? Yung Defense Secretary ng US nagpunta sa Pilipinas. Kaya talaga naisip ko din yun, ha? Wow, Defense Secretary ng US nagpunta ng Pilipinas. Grabe, no? Yun pala, guys, dala-dala niya daw yun si Liza. Nung time na yun, ito lang naman, guys, mga ano lang naman to, no? Mga haka-haka ng mga taong mga matatalino.
Oh, 'di ba? So there is a done deal between US and PH. Nakakatakot daw. So wala na, deal. Deal is done, 'di ba? So kahit na nag-positive daw sa drug test, ay binalik pa rin sa Pilipinas. Bakit? Guys, bakit? Grabe guys. Kasi daw, sabi dito, ano daw, 'di ba? Sabi ni Jules Macasarte, that was exactly my thought when I saw the news about that US Defense Secretary visiting the Philippines. Correct. Secretary of Defense, ikaw ba yan? Tinapat pa sa birthday ni PRRD. Correct. 'Di ba? So, sabi naman ni Arlen Espina, more EDCA sites for sure. Alam nyo na. Alam nyo na guys. Binenta na. Binenta na siguro tayo sa US, no? Para maging lagayan talaga ng mga missile nila, mga jets nila. Kasi we are the gateway to China. At talagang guys, sumang-ayon man kayo sa hindi, darating talaga yung time na yan. Nako, sinong kawawa dito? Hindi sila, kundi tayo din. 'Di ba? Jeremy Zetro Pilapil, they support the admin daw. 'Di ba? Sabi ni Esor Unaznam, they support the admin daw, 'di ba? Remember yung sinabi ng Defense Secretary? They support the admin daw even if they knew what the admin did to PRRD. Meaning, may mga kasunduan siguro sila na di natin alam. Si PRRD ay kumalas noon sa US alliance, something's not right. 'Di ba? May kasunduan. Kasi ayaw ni PRRD na magkagulo, ayaw niyang may kinakampihan yung Pilipinas, ayaw niyang magkagera. 'Di ba? Tapos ngayon, ano nang nangyayari? Sabi ni Arnold Lim, ay gusto ko 'yan. Matalino to si Arnold Lim, sabi niya. Unsa kaha ang ilis ato na deal nga bisan kalaban kaayo ni Trump ang droga ni sugot pa uli ang baki. Ano daw kaya yung in exchange na deal? Ano kaya yung deal na ginawa ng Pilipinas sa US na kahit nakalaban ni Trump ang drugs ay pumayag ito na pauwiin si Baki daw, palaka to sa Tagalog. Hindi ako nagsabi niyan sila nagsasabi niyan, binabasa ko lang to. Ano daw yung deal na ginawa ng Pinas guys sa US na pati daw si Trump na papayag nila na talagang kaaway ni Trump yung droga. Pero 'di ba pumayag siya kasi nga nag-positive daw. 'Di ba sabi ni Dean Chase, si Liza Marcos, pero bakit pumayag siyang pauwiin si Liza Marcos? So, naku, nakakatakot talaga guys. Naku. Grabe. Grabe talaga. Wow. Grabe tong revelation na to guys. So, naku, let's prepare ourselves guys. Let's pray for the Philippines. Yun lang talaga yung magagawa natin guys. Guys, na matapos na talaga to yung ginagawa nila sa Pilipinas. Grabe. Nakakaiyak guys, nakakalungkot. Nababahala na ako, no? Nababahala na talaga ako sa next generation nito. Grabe. Kaya guys, anong masasabi nyo? Comment down below.